Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? God is forever in control. Sabayan niyo po ako mga kapanalig. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Manahan po kayo sa aking puso dahil ituturing kitang aking Panginoon at tagapagligtas. Yes, si Lord Jesus Christ ay ating Panginoon at tagapagligtas. Siya pa ang ating tunay na kaibigan. Siya ang buhay, siya ang ilaw, siya ang katotohanan. Nasusulat sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Tandaan po lagi natin yan, mga kapanalig. Napakagandang manood yan sa ating isipan. Ito po ang continuation ng Joseph and the Law of Process. Leadership develops daily, not in a day. Ang ating pagkaliderato ay nadidevelop po yan araw-araw, hindi isang araw. Ito po ang karugtong. Natapos po tayo kahapon sa episode 79 sa The Good News is that you can grow in your ability to lead regardless of your starting point. You can improve. Ito po ang karugtong. Joseph, si Joseph po ang tinutukoy natin dito, panglabing isang anak ni Jacob, was a kaki. Kaki ay mayabang. At sabi pa rito, Joseph was a cocky kid, too arrogant, mapagmataas. Cocky, mayabang, and then arrogant, mapagmataas si Joseph nung siya ay teenager lamang. For his own good, he didn't think it enough to be the favorite of his father. Sinong father niya? Si Jacob. The child who received special treatment, the son on Jacob's old age. Joseph had to rub ay ikinikis-kis. Rub it. When God gave Joseph a dream revealing that he would one day lead his family, not only his 11 brothers, but also his parents, Joseph thoughtlessly told everyone about it. Twice, his father rebuked him. Pinagalitan ng 2 beses kasi pinagmalaki ni Joseph yung panaginip niya sa kanyang pamilya. His brothers wanted revenge and they got it. Early in his life, Joseph didn't know how to skillfully work with others. He lacked experience, wisdom, and humility. 3 qualities gained only with the passage of time. Yun po ay experience, wisdom, and humility. Usually yan, nakakamit po natin yan, napagtatagumpay natin dahil sa edad natin. Nagkakaroon tayo ng sapat na eksperyensya, wisdom, especially to grow spiritually, especially at marunong ka nang humingi ng tulong sa banal na espiritu, nagme-meditate ka, babasa ka ng Bible, at nagsisikap ka na ikaw ay maging spiritual. At siyempre, kaakibat ng experience mo at ng iyong dunong ay humility, mababa ang loob. Yan ang 3 qualities gained only with the passage of time. Joseph's life illustrates the law of process.
Observe how time and experience contributed to the development of Joseph's leadership skills. Page 1, I don't know what I don't know. Everyone starts out in a state of ignorance. That's where Joseph began. He didn't understand the dynamics of his family. Either he couldn't imagine how his brothers might react when he described his dream, or he didn't care. The scripture says his brothers already hated him. When he described his dream, they hated him even more. Noong pa man ay nagseselos na mga kapatid niya na 11 kasi pang 12 sila, pang 11 siya dahil paborito siya ni Tatay Jacob nila. Binigyan pa ng extraordinary na jacket na nung araw ay mahirap ipatahiyo nung araw. Kaya lalong nagselos ang mga kapatid at lalo silang nagalit kay Joseph nung sinabi niyang mayroong panaginip siya na siya raw ay magbabaw sa kanya, siya ay mangunguna, magbabaw sa kanya ang mga kuya niya, pati ang tatay niya. Ito po, ang karugtong. Joseph did and said things without understanding the interpersonal issues involved. His ignorance cost him more than 2 decades. Yeah. 2 dekada na siya nagdusa dahil sa kanyang kamangmangan, dahil sa kanyang pagiging kaki, mayabang at mapagmataas. Parang ma-imagine mo, paborito ako ng tatay nating si Jacob. At tignan nyo ang aking jacket na wala nang iba ito kundi ako lamang. Parang ganon. So lalong naghihimutok sa galit, sa selos ang mga kapatid niya, ang mga kuya niya. Page 2, I know what I don't know. It took a life-changing incident to capture Joseph's attention and start him on the road to change. Trust, tulak, into slavery in Egypt, he began to learn what he didn't know. He came and carries a huge weight of responsibility. Napakabigat ng kanyang binalikat responsibilidad. Over the years, Joseph suffered betrayal and learned hard lessons in human nature, relationships, and leadership. The process molded his character, granting him both patience and humility. Eventually, he recognized God as his source of blessings and power. Page 3, I know and grow and starts to show. Ano pong ibig sabihin ni John C. Maxwell po rito? Leaders who show great skill when opportunities arise shines only because they have paid the price of preparation. When Pharaoh finally called Joseph, the young man performed with excellence and great wisdom. He didn't succeed because he suddenly got good at age 30. He succeeded because he paid the price for 13 years. Nagtagumpay si Joseph, pagdidiin ni John C. Maxwell, hindi dahil sa edad niyang 30, kundi sa 13 mga taon ng kanyang mga pasakit, ang kanyang mga pagsubok na dinaanan, mga bagyong dumating, at yun ang nagbigay ng tagumpay kay Joseph dahil nagkaroon na ito ng experience, wisdom, at ng humility. Mahalagang mahalaga po yan, humility. Ito po ang karugtong.
Joseph hard-won wisdom and discernment got him promoted to a second in command. Yuhu! Ito na yung tagumpay ni Joseph. Pagkatapos ng 13 pagkakulong, pagkalipin, ibinenta ng mga kapatid, nakulong dahil pinagbintangan na siya ay ginahasa niya raw ang asawa ni Potiphar, pero hindi. Ang totoo ay inakit siya. Ayaw ni Joseph, takot na magkasala sa Diyos. Nakalimutan pa ng cupbearer na iniligtas niya sa kanyang panaginip. Pero sa 13 years na yan, ito na ang tagumpay ni Joseph dahil nagkaroon siya ng experience, ng wisdom at mababa na ang loob ni Joseph. Page 4. I simply go because of what I know. Ano po ang ibig sabihin ni John C. Maxwell dito? During 7 years of plenty, Joseph executed his leadership plan with great skill. He filled the cities of Egypt with grain and prepared the country for a famine. But one can see how far his leadership had grown only by observing what he did. During the lean years, nung taggutom na, during the lean years that followed, while he focused on feeding the people of Egypt, the strength of his leadership allowed him to feed the people of other lands as well. In the process, he brought untold money, livestock, and land into his master's possession. He also fulfilled the prophecy of his teenage dreams. Nangyari yung panaginip niya nung teenage pa lang siya, na magbabaw ang mga tao sa kanya. Nangyari, second in command sa Egypt na siya ay dayuhan dahil siya ay Hudyo. May pelikula po ito, napakaganda. Maiiyak ka sa napakagandang pelikula na ito. Panoorin niyo po, nasa YouTube. Every effective leader, pagtatapos ni John C. Maxwell, needs time to develop, but time alone cannot make someone an effective leader. Ulitin po natin. Every effective leader needs time to develop, but time alone cannot make someone an effective leader. Some individuals never discover the law of process, never work at growth, and therefore remain at phase 1 their entire lives. Fortunately, for the children of Israel, si Jacob po ang tinutukoy niyan, siya ay pinalitan na naging from Jacob into magandang pangalang Israel. Joseph did not stop at the first stage. He grew in his journey from the pit to the palace. Yet, nearly 23 years passed before he reunited with his brothers and saw his own vision fulfilled. At the end, Joseph realized that God directed the process of his development as a leader, and he had been groomed for a much greater purpose than he ever imagined as a cocky teenager. By the time his father died, Joseph had learned to see things from God's perspective. When his brothers feared for their lives, Joseph calmed their nerves by saying, "Do not be afraid, for I in the palace of God. Thus, do not be afraid, for I am in the place of God. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it this day, to save many
people alive. Nasa Genesis chapter 50, verse 19 hanggang 20. At last, Joseph could trace God's hand over all the years of his life, and he understood the Lord's long-term plan for his people, a plan Joseph helped fulfill by growing into the leader God desired him to be. Yan po ang Leadership Develops Daily, Not in a Day Lessons na sulat ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible. At malig, tumako na po tayo sa scriptures for ating episode 80, which is magtagal ka sa aking presensya. Saan po nasusulat ang scriptures? Una po, nasa Ephesians. Kahapon sa episode 79, meron din na rin po tayong binasang Ephesians. Ngayon po, Ephesians chapter 2, verse 10. It says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, and that we should walk in them." That we should walk in them. At ang pangalawa, nasa Hebrews chapter 12, verse 3. "He considered him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls." Yan po ang scriptures ng episode 80, mga kapanalig. Ibabahagi ko naman ang napagandang share ni Sister Cecil bago natin banggitin ang mga ngaral, ang napagandang scriptures na galing kay kapanalig Sister Kapanalig at Sister Cecil. Ikalawang aklat ng mga taga Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 3. "Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama." Isa pa, galing din kay Sister Cecil, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Saan po nasusulat yan? Nasa Matthew chapter 28, verse 19. Ulitin ko po, Matthew chapter 28, verse 19. It says, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Amen. Ito na po ang mga ngaral, ikasyam na kabanata. Kahapon po sa episode 79, sinika po nating basahin sa tulong ng Banal na Espiritu ang versikulo 1 hanggang 8. Ngayon po, magsisimula po tayo sa versikulo 9 hanggang 18. Opo, 18. Ito po ang versikulo 9 sa ikasyam na kabanata ng mga ngaral. "Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Anuman ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan."
napakagandang payo, ano po? Habang tayo buhay, ay i-give natin ng best. Ano man ang ginagawa natin. Dahil sa kabilang buhay, wala na yan, sabi ni King Solomon. Verse 11, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo. Sa takbuhan niya ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino'y di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay magtatagumpay. Lahat ay dinadatnan ng malas. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya ay tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuli sa bitag. Ang tao'y parang nahuhulog sa patibong sa biglaang pagdating ng masamang pagkakataon. Narito pa ang isang halimbawa kung paano ang karunungan ay inuunawa sa mundong ito. Mayroong isang maliit na bayan na kakaunti ang mamamayan. Kinubkob ito ng isang hari. Sinakop, ang ibig sabihin po yan. Nagpahanda siya ng lahat ng kailangan sa pagsalakay. Nagkataon na sa bayang yaon ay may isang mahirap ngunit matalinong tao na nakapag-isip ng paraan upang maligtas ang nasabing bayan. Subalit, pagkatapos, wala nang nakaalala sa kanya. Ang sinasabi ko, makapangyarihan ang karunungan kaysa lakas. Ngunit, ang karunungan ng taong mahirap ay hindi pinapahalagahan. At ang mga salita nito ay hindi pinapansin. Last 2 verse, 17 and 18. Sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapanalig, ang mahinang salita ng matalino ay mas may pakinabang kaysa sigaw ng hari sa gitna ng mga mangmang. Ang karunungan ay makapangyarihan kaysa sandata, ngunit ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng malaking pinsala. Ito na po ang mensahe. Quick review po tayo ni Lord Jesus Christ. Yes, mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode 79. Quick review po tayo. Tignan mo kung paano ka mabilis magpatawad sa taong nanakit sa iyo. Huwag mong aasahan na tatratuhin ka ng patas dito sa mundong ito sa iyong buhay. Yan po ang napakalinaw na deklarasyon ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Huwag tayong umasang lagi tayong makakasumpong, makakahanap ng patas sa ating buhay. Ang mga tao ay nasasabi nila ang mga bagay na ikaw ay nasasaktan, mga bagay na hindi mo deserve na marinig at matrato ng hindi patas. Ang payo ni Lord Jesus Christ, pagka tayo nakakaranas ng ganyan, na hindi patas ang laban, mabuti naman tayo pero masama ang ibang tao sa atin, sasaktan tayo sa mga sinasabi ng mga tao sa atin, ang payo ni Lord Jesus Christ ay, kung ang ibang tao ay hindi ka tinarato ng mabuti, tignan mo ito, na ito ay napakagandang oportunidad para ikaw ay lumago sa grasya ko. Tignan mo kung paano ka mabilis magpatawad sa taong nanakit sa iyo. Napakaganda, ano po? Dahil God is forever in control. Huwag mo nang ipag-alala ang mga pag-setting the record na ikaw ay makabura ng record, malagpasan mo ang boss mo, malagpasan mo ang ibang mga tao. Huwag mo nang masyadong alalahanin yan. Sabi ni Lord Jesus Christ, instead,
na ikaw ay mahumaling sa mga sasabihin ng ibang tao sa iyo, ay manatili kang nakapokus at sa huli ay makita mo na ang pananaw ko sa iyo, anak, ay yan ang pinakamahalaga. Makita mo, anak, na ang pananaw ko sa iyo, ang turing ko sa iyo ay ikaw ay greatest possession ko. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yan ang dapat mong ibilang. Wala nang iba. Yan ang pagdidiin ni Lord Jesus Christ. As you concentrate on relating to me, remember that I have binihisan kita. Pag nakapag-focus ka na sa akin, tandaan mo lamang na binihisan kita ng matuwid at banal na kasuotan, at ito'y nagniningning na kadamitan na binili ko sa iyo, para sa iyo, na binili ko para sa iyo sa pamamagitan ng aking dugo. This is also not fair, it is pure gift. Purong regalo ang ibig sabihin ng Lord Jesus Christ na tayo binili niya sa kanyang mismong dugo. Kaya, when others treat you unfairly, pag hindi ka tinratong patas, tandaan mo lamang ang mga paraan ko para sa iyo ay mas mahalaga kaysa patas na pag hinahanap mo, hinahangad mo, ninanasa mo na ikaw ay tratuhin ng patas ng ibang tao. Ang aking mga paraan ay kapayapaan, pagmamahalan, na ibinuhos ko sa iyo ng todo-todo sa iyong puso sa pamamagitan ng aking espiritu. Napakagandang episode 79. Tignan mo kung paano ka mabilis magpatawad sa taong nanakit sa iyo. Si Rhonda Burns, siya po ay kilalang author, siya ang naging utak ng napakagandang The Secret documentary. Nagtagumpay ng todo-todo yan. Australian si Rhonda Byrne, natuturuan na ng todo-todo ng kanyang mentor, at ang kanyang mentor ay unanimous, ayaw pa banggit ng pangalan kasi nga ang mentor niya ay gusto niya lang na makatulong. So hindi importante yung paghanga sa kanya, kundi importanteng makatulong. Deeds, not words. Sabi ni Rhonda Byrne, kung automatic na sa buhay mo ang pagpapatawad, super malaya ka na. Kung automatic na, ano man ang ginawa ng kapwa mo sa iyo, hindi mo makukontrol yan, yung gagawin ng ibang kapwa mo, pero kontrolado mo ang iyong emosyon, kontrolado mo ang iyong isipan, ang iyong damdamin, ang iyong puso, kontrolado mo yan, lalo kung pipiliin mong magpatawad lagi, automatic na sa iyong forgiveness ang umiiral, nangingibabaw sa buhay mo, ay malayang malaya ka na. At sususugan ko yan sa pag-aaral natin ng pagiging spiritual kina Pastor Ed Lapis, Pastor Joel Austin, Joyce Myers, Dr. Mike Murdoch, Sarah Young, Julie Ackerman-Tling, at iba pa, pati self-help books nila Napoleon Hill, WCS, Don M. Green, at iba pa, ay talagang parang nasa langit ka na pagka lagi kang mapagpatawad, na lagi kang nagpapakumbaba. Hindi mahalaga talaga ang opinion ng ibang tao. Ang mahalaga ay opinion ng Diyos. Hindi mahalaga ang approval ng ibang tao. Mas mahalaga ang approval ng ating Panginoong Hesus. Yan ang dapat nating asahan. Okay po, yan po ang episode 79. Dumako na po tayo sa episode 80. Magtagal ka sa aking presensya. At yan ang unang utos sa atin dito sa episode 80. Linger, ibig sabihin magtagal. In my presence a while. Reign, hindi yung reign. Reign in your impulses to plans. Reign ay rendahan
plans ay tumalon into the day's activities. Beginning your day alone with me is essential preparation for success. A great athlete takes time to prepare himself mentally for the feat. Kahangahangang gawa, feat. Hindi yung paa natin, kundi feat. F-E-A, kasi na po, T, tango. For the feet ahead of him before he moves a muscle. Kalamnan. Similarly, your time of being still in my presence equips you for the day ahead of you. Only I know that will happen to you. Only I know what will happen to you this day. I have arranged the events you will encounter as you go along your way. If you are not adequately equipped for the journey, you will grow weary and lose heart. Relax with me while I ready you for action. Ulitin po natin sabay-sabay. Relax with me. Pagdidiin ni Lord Jesus Christ sa ating lahat mga kapanalig while I ready you for action. Salamat po sa Panginoong Jesus. Ito na po ang pagninilay-nilay po natin. Magtagal ka sa aking presensya. A while is saglit. At rentahan mo ang mga salpok at ikaw ay tumalon sa araw ng mga aktibidades mo. Simulan mo ang araw na ito na nag-iisa na kasama ko at ito ay pinakamahalaga. Essential, very essential. Pinakamahalagang preparasyon para ikaw ay magtagumpay, anak. Halimbawa, ang magaling na atleta ay naghahanda na magprepara sa kanyang sarili, sa kanyang isipan at tamanghamanghang gawa ang nasa harapan na niya na naniniwala siya dahil sa kanyang mga preparasyong ginagawa ng magaling na atleta. Bago hayaan niyang gumalaw ang kanyang kalamnan, muscle. Yan ay halos kapareho ng iyong oras sa pananatili sa akin na ikaw ay tahimik na nagtitiwala sa akin na wala nang bumabagabag sa iyo, anak. At yan ay naghahanda sa iyo para sa araw na ito. Alam ko ang mangyayari sa iyo, anak, itong araw na ito. Alam ko ang mangyayari sa iyo, itong araw na ito, anak. At inayos ko na yan ang mga pangyayari sa buhay mo na makakaharap mo sa paglalakbay mo ng iyong landas sa iyong daan. Kung hindi sapat at hindi sapat sa pananaw mo ang mga supply sa iyong paglalakbay, tandaan po natin, kung hindi sapat ang iyong mga supply sa iyong paglalakbay, ano mangyayari? Kung yan ang isipan natin, hindi sapat ang aking lakas at hindi ko kaya yan, yan ay tayo ay mapapagod. And magkakaroon tayo ng
lose heart, mawalan ng pusong mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, mag-relax ka lamang sa akin, nakasama ko, at ihahanda kita para sa mga aksyon nitong araw na ito. At ihahanda kita sa mga aksyon, gawain na gagawin mo itong araw na ito. Yan po ang episode 80. Magtagal ka sa aking presensya at dahil yun talaga ang ating kailangan. Sikapin nating manatili sa presensya ng ating Panginoon. Talakayin na po natin ang binahagi ni Kuya Ronnie sa atin galing kay Bishop Johnny Maralit na napagandang mensahe niya sa ating mensahe ni Bishop Johnny Maralit, TV Maria, Philippines. We are a people made for love. Tayo ay mga tao na ginawa sa hinubog ng Panginoon ng pagmamahal, kasi ang gumawa ay Diyos na pagmamahal, Diyos na mahabagin. Kaya na, amen to that, Bishop Johnny Maralit. Ang susunod po nating tatalakayin, mga kapanalig, ay yung wants, not needs, sa libro ni Kevin Robert, Napoleon Hill Foundation. Itong libro na ito, mga kapanalig, kasama nung libro ni Jim Estobal, ay naibigay sa akin ng libro ito noong October 26, 2015. Kasi before that ay sinusubaybayan ko na sila Napoleon Hill, siyempre Bible muna. And then naisip ko na magpakasakaling mag-email dahil nag-sign up ako ng email list ng Napoleon Hill Foundation. At ang sabi ko kay Don Green, sabi ko kung po pwede, dahil tagasunod na ako ng Napoleon Hill books, kung pwede, turuan mo ako, Mr. Green. Aba, sumagot. Sabi niya, Nick, magandang idea yan, pero patawarin mo ko sa wikang English na sinabi niya noong 2015. Hindi kita mentor, matuturuan, pero bibigyan kita ng libro, hindi lang isa, kundi 2 libro, free, at ipadadala ko pa dyan sa address mo. Email me your address, sabi niya. So, nabasa ko yung kay Jim Estobal, na alam nating nabulag ito, at hanggang ngayon bulag, pero very successful itong si Jim Estobal. Ito naman, itong pangalawang libro ng published by Napoleon Hill Foundation, an official publication of the Napoleon Hill Foundation, sa pangunguna ni Don M. Green, simula pa noong year 2000. Ang pinicture ni Kevin Robert, wants, kagustuhan, not needs, mga pangangailangan, cause people to act. Ano po ang ibig sabihin ni Kevin Robert dito? Na kagustuhan ng mga tao, hindi pangangailangan ang nagbibigay ng dahilan, matinding dahilan para kumilos ang mga tao. Kung dati yung narinig ay kailangan ma-identify mo ang needs mo kaysa sa wants. Ang wants ay yung kagustuhan mo. Ang needs ay kagaya ng mga basic necessities, ng shelter, ng mga kadamitan, at ng pagkain. Yan ay wants, kasi kailangan kasi maka-survive ka. And then yung needs, kailangan mo ng magarang kotse pero hindi mo naman kayang bayaran. Pangangailangan mo ay gusto mong magkaroon ng malaking bahay, hindi naman kaya ng iyong sweldo, ay kailangan mauna ang wants. Pero iba ang paliwanag ni Kevin Robert na manguna ang wants, mangibabaw ang kagustuhan ng mga tao. Anong ibig sabihin niya rito? Para
kumilos ang mga tao. Kagaya ngayon, mag-i-eleksyon na sa Pilipinas. So, ano ang mga kagustuhan ng tao para iboto? Ang katulad ng pisang kong si paring Benedicto Cato Jr. na pagka-kapitan, tumatakbong kapitan, 3 terms siyang kagawad ng barangay Caluchichi, Pagsanhan, Laguna. Siya ay katulad kong tubong Binmali, Pangasinan, pero nakapag-asawa, matagal-tagal na nasa Pagsanhan na siya nanirahan, na nakapagsilbi na nga na 3 term ng pagkakagawad. Ngayon ay pinatakbo siya ng mga tao sa very supportive niyang asawa na teacher at na kumari ko. Inaanak ko ang panganay niyang dalaga na 19 anyos. So, ano ang kagustuhan ng tao para iboto ang matinong kandidato? Kung ihalimbawa mo sa eleksyon, sa barangay eleksyon, sa susunod ay Lunes na. Halos Lunes na sa Pilipinas. Dito ay linggo ng alas 10 ng umaga. So, hating gabi na halos dyan sa Pilipinas. May eleksyon na. Panalangin natin. Bumoto po tayo mga kapanalig na may katiwasayang isip, na buti ng isip at mabait sa gawain ng dapat nating iboto. Huwag tayong padadala sa mga suhol. Kung bibili ng ating boto ay tsak yan, mangungurakot ang mga bibili ng boto. Tsak, babawi yan. So, kung ibinibigay ng kusa sa'yo, pero huwag mong ipagbili ang boto mo, pwedeng kunin. Talagang kailangan mo yung pera binibigay sa'yo. Kung matapang ka na ng gumawa ng kabutihan, ay dapat mong tanggihan yung mga pagbili ng boto sa'yo. Kasi parang binibili ang pagkatao. Ito na po, ang wants, not needs, cause people to act. Even if you are problem-minded and have discovered the need of the other person, this means nothing until we can cause him to want what he needs. Malinaw na malinaw po yan. Ulitin ko po. This means nothing until we can cause him to want what he needs. This is perhaps the hardest principle of human engineering for the average person. Yes, for the average person to accept. Yes, but he needs this. Yes, he needs it above all else. This doesn't mean a thing unless he also wants. Sa paliwanag ni kay Robert Purito, yes, kailangan niya yan, pero nagsisimula muna dahil kagustuhan niya yan. So, idinidiin po natin dahil kagustuhan niya yan. Kung iboboto nila ang pisang kung sa barangay Caluchichi, Pagsanhan, Laguna, kung halimbawa iboboto nila, na hopefully dasal natin iboto nila ang aking pinsan dahil matuwid na tao ito, may takot sa Diyos at nakahandang tumulong sa mga kababayan niya, yun ang kagustuhan nila kasi tapat. Dahil kailangan din nila ng isang tapat na leader ng kanilang barangay na hindi magbubulsa, na nakahandang mag-abono o bunot parang ang ating inidulo noon na si Fernando Cruz Jr. Sa pelikula man o sa tunay na buhay ay talagang bumubunot lagi ng pera para tumulong at madalas hindi pa nga niya pinasasabi. Ngayon lang naglalabasan ng mga tinulungan niya kasi ayaw niyang ipasabi na tinulungan niya. Kung minsan nadayo daw sila sa barangay, kwento ng kanyang kaibigan na madalas kontrabida, hindi ko po natandaan ang pangalan, ay magpapadala yun ng karpentero, si EPJ, and then ipagagawa yung eskwelahan, pumuntas-puntas sa bubong, pero hindi na pababanggit ang pangalan niya. Yan! Kaya nangailangan tayo, kagustuhan nating mayroong isang Fernando Cruz Jr. na magaling sa pelikula at magaling din makisama sa mga iba. Ito pa ang pagdudugtong ni Cave Robert. Needs move a person only when he is
in a state of desperation. Yun po ang pagpapaliwanag niya. Needs. Ang needs move a person only when he is state of desperation. Ito naman ang wants. Wants are magic ingredient. They are emotional, sentimental, and they have no ceiling, no limitation. Wants alone bring out the best within us. If wants did not have a greater moving power than needs, then tell me why there are so many more television sets in this world than there are bathtubs. We are a want people, not a needy people. Pagdidiin ni Kevin Robert sa kanyang librong Success with People, Your Action Plan for Prosperity and Success. Opo, yung pamagat na yan, Success with People, tagumpay, nakasama ang mga tao na mayroong action plan. Siyempre, kikilos ka na mayroong prosperidad para magtagumpay. We are a want people, not a needy people. We are not and probably never will be a needy people. If we want certain things in life badly enough, we automatically draw upon those resources within us and convert them into productivity. We might have needed certain things for a long time, but until we finally begin to want them, we shall certainly never get them unless by accident. So nagsisimula sa kagustuhan, kagaya ng ating pag-grow. Kasi alam natin, kung di tayo lumalago, ay humihina, namamatay po tayo. Pinipili po natin lumago, spiritual, ay lalago po tayo kasi yun ang kagustuhan natin. Kasi kailangan natin lumago spiritual. Amen? Mga kapanalig po kay Kristo. Yan po ang wants, not needs na paliwanag ni beloved Kevin Robert na Success with People. Ito pa ang gusto nating sa episode na ito ay bahagi. Ang employers are always on the lookout for a man who does a better job of any sort than is customary, whether it be wrapping a package, writing a letter, or a sale. Yun po. Babasahin ko na lang ng buong buo at paliwanagan ko, magbabahagian ko ng bagyang na galing sa dunong ng Panginoon. Employers are always on the lookout for a man who does a better job of any sort than is customary, whether it be wrapping a package, writing a letter, or a sale. Napoleon Hill, How to Sell Your Way Through Life, page 3. Yan po ang napagandang quote. Ano ibig sabihin niya dyan? Ang mga may-ari ng kumpanya ay laging naghahanap, nag-i-scout sa taong kayang gumawa ng kanyang trabaho, hindi lang dahil ipinagagawa sa kanya, hindi lang dahil siya ay tagabalot ng halimbawa package, halimbawa sa Amazon, or nagsusulat ng sumusulat ng sulat, or nagbebenta ng anumang produkto o serbisyo. So, ano ang hinahanap ng employers? Ay yung ay siyempre takot sa at alam niya ang IDF. Ano po ang IDF? Madalas kong binabanggit yan. Sinare ko na rin kay Brother Harry. Si Brother Harry ay magiting nating supervisor sa RC Cleaning. Shoutout sa iyo. Napakaganda ng waxing sa Robicon na kapitbahay namin dito sa aming opisina sa Winnipeg Street, Regina, Saskatchewan. Ang IDF ay indecision, doubt, at fear.
triplets, yung tatlo na yan. Kung alam mo na mayroon kang kalaban at alam mong silent na tahimik na kalaban mo yan, indecision, hindi ka makapag-desisyon kahit puno ka na ng skills at ginagabayan ka na ng Holy Spirit na gawin mo yan, pero hindi mo magawa kasi ikaw ay nagdududa at ikaw ay natatakot. So, yun ang hinahanap ng mga employers at mayroong great attitude kasi ang attitude, not our aptitude, which is aptitude ay abilidad, will determine our altitude. So, attitude ang laging inahanap ng mga employers na magandang attitude mo, na mababa ang loob mo, na kung ikaw ay follower talaga ni Lord Jesus Christ, ikaw ay humble, ikaw ay matulungin, ikaw ay ngumingiti kahit binabagyo, at matatag na matatag ang iyong karakter kasi alam mo, God is forever in control. Kung yun ang ating angkin, mababa ang loob natin at ang attitude natin ang ibabaw, nire-recognize natin ang tahimik na kalabang indesisyon, nagdududa, pagdududa at pagkatakot. Yan po ang dapat nating mga iwasan kasi talagang ang isa sa kanila pagka nandyan sa isip mo, sa puso mo, yung dalawa rin ay nandyan. Either hindi ka makapag-desisyon, natatakot ka, or nagdududa ka, kaya ka hindi makapag-desisyon dahil natatakot kang makutya ng mga tao. Hindi po importante ang opinion ng iba. Ang opinion ay parang kilikili, sabi ng kaibigan ni Brother Bo Sanchez, at halos lahat ng kilikili natin, mabaho ito dahil lalo na pag pinagpapawisan. That's it mga kapanalig. God is forever in control. Maraming salamat. Shoutout sa iyo, Kuya Romy, Angelica, at sa inyong lahat. Bye-bye now. God bless.